GoSend, revolutionizing payment solutions with security, efficiency, and sustainability. At GoSend, we are dedicated to providing a sustainable financial platform tailored for Filipino business people and the broader community. Our mission transcends the traditional profit-driven model. Instead, we aim to be the go-to partner for payment solutions, focusing on long-term sustainability and community support. Industry challenges. Recent insights from extensive user reviews, data from Statista, Nielsen, and leading publications such as the Philippine Daily Inquirer and ABS-CBN reveal significant challenges within the fintech sector, particularly concerning prominent payment platforms. Key issues. 3 critical issues have emerged. Security concerns. Both platforms have encountered issues such as data breaches, phishing scams, and fraud. Technical glitches. Users have reported app crashes, slow transaction processing, and difficulties with login or account access. Customer service. There are notable complaints regarding the quality and responsiveness of customer support. These challenges underscore the need for a robust and reliable alternative. GoSend's solution. GoSend addresses these issues head-on with our cutting-edge technology. Our platform leverages unique QR codes for transactions, ensuring unparalleled security and minimizing the risk of fraud. We guarantee that only the authorized user has access to their account, enhancing overall security. GoSend is equipped to support 10,000 communities with a user base of 2 million. Our advanced technology allows us to seamlessly digitalize all user transactions, providing a comprehensive and efficient payment solution. Our commitment to legal and financial stability is reinforced by our efforts to acquire digital wallet licenses from Dubai and the United States through strategic partnerships. Additionally, GoSend is forging alliances with international exchangers from Brazil and Turkey, positioning us as a formidable international players in the global payment landscape. GoSend has a powerful license issued by Bangko Sentral ng Pilipinas, the EMI license, which allows companies to issue electronic money, e-money, which can be used for payments, transfers, and other financial transactions. E-money is a digital representation of fiat currency that is stored electronically and used for various financial services. EMIs can facilitate transactions like online payments, remittances, and mobile wallet services. GoSend has another powerful license issued by Bangko Sentral ng Pilipinas, the VASP, or the Virtual Asset Service Provider license, which enables companies to provide services related to virtual assets, such as cryptocurrencies. These services can include exchange, transfer, custody, and management of virtual assets. VASPs are allowed to operate platforms where users can trade virtual assets, provide custodial services, and engage in other related activities. Did you know that out of 44 licensees of BSP and EMI, or the electronic money issuer, and only 9 here has a VASP licensed, we are one of those. Advantages of partnering with GoSend. Partnering with GoSend offers numerous advantages for your company. Tailored solutions. We customize our payment facility to meet your specific needs. Increased efficiency. Our solutions are designed to enhance operational efficiency and drive profitability. Customer loyalty. We provide a payment solution that fosters customer loyalty and satisfaction. Through personalized communication, send personalized follow-up emails or messages that acknowledge the community's contribution and impact, highlighting specific achievements and milestones they've helped reach. Regular updates. Create a monthly newsletter showcasing success stories, upcoming projects, and how the rebates they're earning are making a difference. Progress and achievements. We are proud of our progress to date. GoSend currently serves 20,000 people in Batang Quitib ng Marikina Inc. that has the potential to expand to 200,000 users. We have successfully onboarded other communities such as NXT Global Enterprises Corporation, Merino Data Top-Up PH Corp, Aguila International Special Task Force Inc., and other pending 50 NGOs and private companies. Thank you for joining us today. We invite you to explore how GoSend can transform your payment processes and contribute to your business's success.
For more information or to partner with us, please contact us on our socials. GoSend, revolutionizing payment solutions with security, efficiency, and sustainability. GoSend, life without expenses. Tonight, no, pagkatapos ng mga work nila ay mapapakinggan din po nila ito. So it will be an hour na discussion about GoSend Press. So hopefully, ma-discuss natin ang mga legalities about GoSend at ano ba itong BASP at saka EMI license na to kasi ngayon ko lang ito narinig bago ito. Alright. So ating malaman ano ba ang kaibahan nito sa GCash at ang other mga digital wallet na mayroon existing ngayon. So what will be the edge of GoSend na kailangan nating gamitin siya other than digital wallet na existing na ngayon. So sige Sir Pres Nelson, you can start our updates for the GoSend. Alright, okay. Once again, paano ko ba ito babatiin? Gayahin ko na lang si Boss RDR since international tayo. Good evening, good afternoon, good morning mga boss. Taasan ako ni Boss Mike na explain sa inyo to give you a good background kung ano ba ang mga licenses na meron tayo at bakit kailangan, no, para maiwasan tayo doon sa tinatawag na mga scams, no? You know what? Why is it? Ito ang tanong ko mga boss. Bakit ba kailangan ng lisensya? At bakit ka ba kumukuha ng lisensya? No? Unang-una, pag magninegosyo ka dito sa Pilipinas, kailangan mo dalawa, either DTI or SEC, no? So tapos kukuha ka ng BIR. So sa madaling sabi mga boss, ang lisensya, ito yung nagbabantay sa atin, no, kung tama ba ang ginagawa natin or naayon ba sa batas. Dahil ang batas po ay pinoprotektahan, ginawa po yan ng ating mambabatas para protektahan po yung mga consumer or yung mga tao po na gumagamit ng mga produkto. So to start with, ano ang EMI license? Boss, pwede ba na may ilagay mo doon sa website, boss? Punta ka sa Google para makita rin nila while we are I'm discussing yung sa screen natin, boss. Sa Facebook o sa website? Hindi, sa website, sa Google. Punta ka sa google.com, boss. Mas maganda, boss, na makita na nila through third-party reliable Google kung ano po ang definition ng EMI license. Mas maganda, Boss Mike, kasi nakikita din nila sa screen. Salamat, Sir Mike. Okay. I-type po natin ang EMI BSP license. Okay. So, ang definition po dito, so, ito yung EMI. It's an electronic money issuer license from Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Ang registered as a legal entity, meet the capital requirements. Ay, may capital pala ito, boss, ano? Yes, ang capital po niyan is 200 million. Ayan, maintain sufficient liquidity to pay e-money. So, ibig sabihin yung 200 million, naka-standby lang yan dyan. Tama po yon. Kaya tinatawag po na liquidity. Sa mga crypto users po, very familiar kayo sa liquidity. Ang definition ng liquidity, ibig sabihin kailangan may pondo yan. Di ba? Opo. Oho. Ayan. Oh. Sige, boss. Boss Mike, go ahead. Comply with the reporting and compliance standards, including anti-money laundering certificates. So, submit a detailed application that includes business strategy, compliance with financial crime laws, operational readiness, financial management, and IT capabilities. So, ayan siya, boss. The BSP, yan, tama yun. Evaluate application and may conduct on-site inspection ba? O to assist compliance and operational readiness. If approved, the entity receive the EMI license. Yan, salamat. Boss, tanong ulit, pa-type, what is the use or purpose of EMI license? Philippines yan, BSP Philippines yan lagi. Po, pakabasa po.
EMI license in the Philippines allows companies to operate as electronic money issuers and provide digital payment services. Yan, salamat boss. Okay, ngayon ang EMI po is the highest form ng license pagdating po sa banking sa Philippines. Ang ibig sabihin po nito, we are granted to hold money or act like a bank. So you could deposit, transfer electronically through digital wallet. So our digital wallet is GoSend. So kung napapansin nyo, bigyan ko na lang po kayo ng halimbawa. Hindi po kayo allowed ng Bangko Sentral, like say for example, na mag-create or gumawa ng sariling currency without any regulations. Bakit po? Kasi masisira po ang ekonomiya ng bansa. When it comes naman to cryptocurrency, kaya po ginawa ang VSAP license para i-cater po yung tinatawag na cryptocurrencies. So yung cryptocurrencies, yun po yung pwede nating gawin na kahit sino pong individual, pero kailangan po iparegister yan para po mabantayan at maproteksyonan yung bawat nag-i-invest po sa atin. No? So ngayon, ang electronic money issuer po ay tinatawag na online banking. So ang online banking or tinatawag na e-wallet ay katulad po siya ng GCash. Okay, ibibigay ko po sa inyo ang listahan ng EMI license dito sa Philippines. Boss, paki-type ulit sa Google list of EMI license BSP Philippines. Ayan po, kung makikita po ninyo, yan pinakauna. Makikita po natin website po yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Paki-click boss. Pag-download po yan boss. Ayan, okay. Alright, salamat boss. So granted that technically lahat ng bangko kailangan dumaan po yan sa EMI license na yan. Okay? Kung mapapansin po ninyo habang nagbubukas po yan, okay, kukunti lang po ang merong license po sa Philippines niyan. Kasi napakahirap at malaki po yung capital. Ay, at the same time, hindi porket meron kang capital na 200 million, you need to have a strategic plan kung paano mo gagamitin itong EMI license mga boss. Yan. Or hindi pa kita nabigyan boss ng copy ng yan. Oh. Alright, salamat boss. Yan. Kung mapapansin ninyo, sa ibaba, yan, boss pakibaba. Pakibaba po, yan yung listahan po ng Bangko Sentral. Okay? You could directly kayo po na i-check yan out of the BSP website. So kung makikita ninyo diyan, nandyan po yung pangalan po natin. Okay, yung Top 1 Tech. Under ng Top 1 Tech. Makikita niyo din po yung pangalan po ng license ng GCash, which is the GXI Exchange. Ayan. Okay? So ngayon, basically our company, yung Top 1 Tech, it was established way back 2019 pa. Nakuha yung license way back 2019. What is the good thing about our business? So, ganito po, papaliwanag ko. Kung sakali ba na isa-isang syudad, no? Like say for example, boss, anong city malapit sa iyo, boss Mike? Nasa Iloilo City. Okay, Iloilo City. Ang Iloilo City, ilan po ang botante diyan? Ang population. If I am not mistaken, boss, nasa almost 1 million. Okay. Ngayon ang tanong ko po, ang Jollibee ba is kilalang kilala? Kilalang kilala, 'di ba? Yeah. Yan yung talagang sabi nilang pag Jollibee, Pinoy brand yan. Ngayon, kung nagpatayo po ako ng Jollibee sa Iloilo City na merong 1 million na tao, sa tingin nyo ba magiging successful yung Jollibee branch ko doon? Yes, definitely. Kung ako lang, definitely yes. So what I am pointing now mga boss, sa 120 na katao sa Philippines, ang granted lang po ng Bangko Sentral is 42 companies na iki-cater yung 120 million na tao. Currently, ang number 1 e-wallet system po natin is GCash. Okay? Ang GCash po currently may 60
67 million users. Okay. Pero kung mapapansin yung mga boss, bakit maraming users ng GCash? Simply because for convenience. Tama ba? Yes, correct. Boss Mike, ikaw may GCash ka? Meron. Okay. Bakit mo ginagamit, boss? May interview kita para interactive yung ano. Oh, kasi Bakit ka gumagamit ng GCash? maski hating gabi, pwede ako magbayad ng bills ko. Pwede akong mangutang. 'Di ba? Sa GGive, sa GCash, sa Yan. loan. So, Tama po yun. convenience siya. Very convenient. O, sino po may GCash dito, boss? Boss Boy, ikaw may GCash ka ba? Meron po, meron. O, sino bang naging ganyo sa'yo na mag-GCash? Yung anak ko, sir. Anak. Bakit ka naman niya ininganyo, boss? Para daw for convenience. For convenience, okay. Alam niyo ba, based on research, ang isang tao, willing to pay extra 20% pag binigyan mo sila ng convenience. That's according to research. Kaya po, ang number one reason kung bakit tayo nag-GCash is for convenience. Now, the question is, what if, mga boss, there is a platform wherein he will give you the convenience like GCash and Maya, pero pwede nyo pong pagkakitaan yung transaksyon ng kaaway nyo, kapitbahay ninyo. Wow. Gusto ko yan. Gusto ko yan, boss. Boss, sinabi ko na kaaway na, no? Kasi ang point ko dito, boss, is lahat po ay pwede nyo maging market. Okay? Lahat po pwede nyo market kasi exposed na po ang digital wallet. You know, kwentuhan ko kayo mga boss, way back 2019. So we are creating the infrastructure, no? 2020, pandemic po yan mga boss, no? Nag-start po na rin din akong pwedeng mag-travel no nung inalaw na hanggang 2023. Hanggang 2022. 2 years po yan na nagta-travel din ako hanggang 2023. Ang ginagawa ko po is uma-attend po ako ng mga summits. Fintech summit sa Thailand, okay, sa Dubai, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Malaysia. Ngayon, ano po ang advantage nun, Boss Nelson? Bakit natin ka? Because those are the times, boss, na itong mga binanggit ko katulad ng Singapore ay advanced po ang mga yan. Ang Thailand, advanced po sa atin ng 5 years pagdating sa tech. Alam niyo po, nung 2020, during pandemic, even the fishbowl, matatawa siguro nung panahon ng 2020. Matatawa kayo sa akin kung sasabihin ko na doon sa Thailand, habang naglalakad ako, yung fishbowl, gumagamit, tumatanggap ng e-wallet, nila is PayPay. Imagine nyo ilan? 3 bahts, 4 bahts, i-PayPay ko pa. Tapos yung restaurant nila, hindi na gumagamit ng cash. QR code. Imagine yung 2020. Past 24, 2025 na tayo. Ngayon, tanong ko mga boss, na buko juice tapos nag-accept ng GCash. Mga boss, may nakita na ba kayo sa Philippines? Wala pa. Wala pa. Ako, meron na boss. Fishbowl, meron na. One time, yung nagtitinda sa subdivision namin, boss, ay video ko. Tatanungin ko, ayun, meron research noong 2018 na by 2025, 85% of the transactions ay e-wallet na. At hindi po nagkamali after 7 years. 85% e-wallet na dahil sa convenience. So bakit ko po ini-emphasize ito mga boss? Dahil po meron po doong pera. Doon po ang pera. Okay? Paano mo sinabi, tatanungin niyo ako, Boss Nelson, paano mo sabing may pera? Every transaction, if you refer someone sa GoSend na gumamit, magkakaroon po kayo ng income. Sir Boy, nung in-encourage ka ba ng iyong anak mo na gumamit ng GCash? Tanong ko, ilang taon na po kayong may GCash? More than 10 years siguro. Wow. Oh my God, 10 years. Imagine nyo, dapat 10 taon nang kumikita ang anak ninyo sa lahat ng transaksyon ninyo. Imagine nyo yun.
Kung ilang Yes. daang libo, palagay ko milyon ng transaction nyo dyan. Padala, delay, tama po ba? Correct po. Correct. Milyon. Kung iisipin ninyo at malawak po tayong mag-isip mga boss, more or less, pag kayo po ang nag-register, fast forward 10 years na, alam nyo po, based sa computations namin, no, kung milyon na, you could probably earn from one person, no? Mga boss, pag ganyan na, monthly sa isang tao na kinompute namin, boss, you could earn like 300 to 500 in a month. Pag Wow. malakas pong gumamit. That is one person, mga boss. So, kaya po namin na invento na GoSend for a wealthier tomorrow. Kasi po, at saka yung slogan namin na live rich, spend less. Dahil kung iintindi niyo ibig sabihin ng mga boss, habang tumatagal, paggastos yung mga kasama ninyo, kayo po, nababawasan po ang gastusin ninyo. Dahil si GoSend na magpo-provide or magpupuno ng pambayad ninyo doon sa mga monthly bills ninyo. Through the transactions of your friends. How good it is. Diba? Wala pong e-wallet po na may license sa Bangko Sentral na merong ganyan. Para sa kalaman po ninyo, technically, though very young ang GoSend, no? It was developed 2 years ago, no? Tapos nagkaroon po kami ng UAT na tinatawag, User Acceptance Testing, tapos pinag-aralan po ng market namin. Kaya marami akong nakikwento kila Boss Adam, no? Na last year, boss, ganito ang ginawa namin. Kaya nag-come up kami sa ganitong strategy yan. Yun yung paliwanag ko sa leaders meeting namin kahapon nila Boss Adam at Boss Mike. So, ang punto ko po doon is pinag-aaralan po namin at hindi po talaga kami nagmamadali. Now, way back itong 2025, we are ready to officially launch this huge project of ours. Okay? So, gaya po ng sinasabi ko, GoSend is very young. No? Makaka-encounter kayo ng few glitches, no? Even GCash right now, no? Imagine mo, multi-billion company sila, 18 years na sila, pero nagkakaroon ng glitches. So, nakikita namin na meron silang mga internal na mga problema na iniiwasan na po natin ngayon pa lang. So, natuto na tayo at nagpapasalamat po kami sa GCash dahil naging po silang model po namin para hindi po namin maiwasan po namin yung mga glitches na ginagawa po nila. Though, meron po din na may encounter tayo kasi hindi naman perfecto ang users. But so, from the learnings of GCash, boss, na malinaw ba ako, boss? Go ahead. Okay. So, from learnings ng mistake ng GCash, ang mali po nila doon, no, na gusto nating i-strengthen sa atin is yung tinatawag na customer support. Kasi katulad yan, pag nawalan ka ng pera or nabawasan ka ng hindi mo alam, sino ang kakausapin mo? Sino nang naka-experience na nawalan po ng GCash sa mga boss natin na nasa meeting para makashare po ng experience? Ako, nawawalan. Meron po ba sa natin? Oo, nawawalan. Oo, nawalan ng pera? Oo, kinakain. Ngayon, ang tanong ko, no, katulad nung sino po boss yung si Ma'am Conchita po ba yun yung nasa Japan natin na leader? Ma'am Annalisa, hindi pa siya On board, kasi ang ginagawa nila minsan may 30 pesos silang kinakain. 'Di ba mga boss? No, kung ini-slide mo yan, 30 pesos na yan, yung parang button na yan nang hindi mo alam. Tapos kinlik mo, mababawasan ka ng 30 pesos. So ang tanong namin at discussion namin, sa 120 na Filipino na 67,000 users, no? 60 million users pala ang GCash. Ilan po yung tanga na users doon? Like say for example, kami, 1 million. Imagine nyo, 1 million times 30 equals 30 million kagad ang nawawala. To begin, you need to get a referral link from an existing GoSend member. You can do this by scanning their QR code or asking them directly for their referral link.
Once you have the link, it will redirect you to the GoSend registration page at gosendit.net. Fill out the required forms and submit your information. Next, download the GoSend app from the Google Play Store or Apple App Store. In the search bar, type GoSend Plus and look for the app with the orange logo. Once you find it, click the Install button to install the app on your mobile device. After installing the app, open it on your mobile device. Click on it to launch the app. You'll be prompted to enter your mobile number. Important: you must have pre-registered using the referral link, or you will receive an error message stating "User not found." Only those referred by a current member can join the platform. Once you enter your mobile number, the app will send you a one-time password, OTP. Make sure you have a stable mobile signal to receive this message. Since this is your first login, you will be asked to create a 4-digit MPIN. Enter your chosen code, and then confirm it by typing it again. The two entries must match. Otherwise, the system will prompt an error. If you encounter an error, you will need to log out and re-enter your mobile number to start again. Now that your MPIN is set, log back into the app. You will receive another OTP for security verification. Enter the OTP in the provided fields. Once verified, you will be taken to the MPIN entry screen. Click the middle of the icon to display the keypad and enter your MPIN. Next, you'll need to complete your Know Your Customer (KYC) verification. Prepare one valid government ID for this step. Select your ID type and click Next. Take a clear photo of your ID. Make sure it is legible, as unclear images will be rejected. After that, you'll take a selfie. Click Begin Check and ensure your face is centered within the oval frame. A progress bar will indicate if you're positioned correctly. Once completed, the app will automatically upload your information and notify you if your KYC verification was successful. If it fails, you will need to repeat this process. After successfully completing the KYC, you can log into the app by entering your mobile number and MPIN. Maligayang pagdating sa GoSend Livelihood Affiliate Program. Natutuwa kaming ipakilala sa iyo ang isang kamanghamanghang pagkakataon na hindi lamang nagpapabuti ng iyong pang-araw-araw na transaksyon, kundi nagbibigay daan din sa iyo na kumita ng mga gantimpala habang ibinabahagi ang mga benepisyo sa iyong mga kaibigan at pamilya. Tara, talakayin natin ang mga detalye ng aming livelihood program. Anyayahan ng iyong mga kaibigan na sumali sa GoSend. Para sa bawat taong iyong nirefer na nag-subscribe, makakakuha ka ng 40 pesos. Isang magandang paraan ito upang ibahagi ang mga benepisyo habang kumikita ng kaunting dagdag na pera. Kung magre-refer ka ng 5 kaibigan, ito ay 200 pesos na dagdag sa iyong bulsa. Gamitin ang bonus na ito para sa outing ng pamilya o ipunin para sa isang espesyal na treat. Purchase rewards. Mag-enjoy ng mga gantimpala sa iyong mga pagbili. Para sa bawat 1,000 pesos na iyong ginastos, makakakuha ka ng 12 pesos. Ang higit na pamimili mo, mas marami kang makukuha. Kung namimili ka ng grocery at gumastos ng 4,000 pesos sa isang buwan, makakakuha ka ng 48 pesos pabalik. Iyan ay pera na maaari mong ilaan para sa iyong susunod na grocery bill o isang bagong kagamitan sa kusina. Affiliate reward. Kapag nag-refer ka ng isang tao sa GoSend, hindi lamang ikaw ang makikinabang, kundi pati na rin ang iyong sponsor. Para sa bawat taong iyong nirefer na nag-subscribe, makakatanggap ang iyong sponsor ng 12 pesos at 80 cents. Bukod dito, kapag ang mga individual na iyong nirefer ay nag-sign up ng kanilang sariling mga kaibigan, makakakuha ka ng rebate na 4 pesos para sa bawat 1,000 pesos na kanilang ginastos.
Ang sistemang ito ay lumilikha ng win-win na sitwasyon para sa lahat. Nagtataguyod ng isang suportadong network kung saan lahat ay maaaring umunlad. Isipin mo na nakatulong ka sa 100 kaibigan na mag-sign up para sa GoSend. Ang iyong sponsor ay makakakuha ng 1,280 pesos mula sa iyong mga referrals lamang. Pero hindi dito nagtatapos. Kung bawat isa sa iyong mga kaibigan ay mag-refer din ng 100 tao at sila ay namimili, patuloy kang kikita mula sa kanilang mga gastos. Makakakuha ka ng 4 pesos para sa bawat 1,000 pesos na ginastos na magiging kabuuang 4,000 pesos na gantimpala. Magkakaroon ka rin ng kabuuang 5,280 pesos na passive reward. Ito ay mag-udyok sa iyong sponsor na aktibong suportahan ka dahil ang kanilang tagumpay ay direktang konektado sa iyo. Sama-sama, nagtatayo kayo ng isang nagtutulungan na komunidad kung saan lahat ay motivated na lumago at magtagumpay. Bank Transfer Rewards. Tuwing ikaw ay gumagawa ng bank transfer, makakakuha ka ng 60 cents. Bukod dito, ang iyong sponsor ay makakakuha rin ng 60 cents na lumilikha ng isang suportadong network ng mga kumikita. Kung gagawa ka ng 10 bank transfers sa isang buwan, ito ay 6 pesos sa iyong bulsa. Maaaring hindi ito mukhang marami, pero maaari itong bumuo upang masakop ang maliliit na buwan ng gastos tulad ng iyong coffee. Pay Bills Rewards. Magbayad ng iyong mga bill at kumita ng mga gantimpala. Para sa bawat bayad na bill, makakakuha ka ng 1 peso. Makakatanggap din ang iyong sponsor ng 1 peso rebate na nag-udyok sa pagtutulungan at paglago. Kung magbabayad ka ng 5 bill sa isang buwan, makakakuha ka ng 5 pesos. Gamitin ito para sa isang movie night o ipunin para sa isang family dinner. Salamat sa pag-explore ng GoSend Livelihood Affiliate Program kasama kami. Tandaan, ang GoSend ay higit pa sa isang e-wallet system. Ito ay isang komunidad na nakatuon sa paggawa ng pagbabago. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa aming rewards program, hindi ka lamang nakikinabang sa pamamagitan ng mga gantimpala at bonus, kundi nag-aambag ka rin sa isang mas malaking layunin. Ang bawat pagbili na ginagawa ng mga miyembro ng GoSend ay tumutulong sa mga kapuspalad, lumilikha ng ripple effect ng positibong pagbabago sa ating mga komunidad. Para sa karagdagang impormasyon at upang manatiling updated sa aming mga inisyatiba, siguraduhin sundan kami sa aming mga social media. GoSend your wallet for a wealthier tomorrow.